Magandang araw sa ating lahat. Ako po ang unang taga-ulat ngayong araw at ang aming paksa ay tungkol sa panunuring pampanitikan. Narito ang aming mga layunin. Una ay may paliwanag ng mga mag-aaral ang kahulugan at kahalagahan ng pagsusuring pampanitikan bilang kasangkapan sa mas malalim na pag-unawa sa mga akdang pampanitikan. Pangalawa, matukoy at masuri ng mga mag-aaral ang mga elemento at lapit pampanitikan na ginagamit sa pagsusuri ng isang akda tulad ng tema, tauhan, tagpuan, at estilo. Pangatlo, makapagsasagawa ng masinop at lohikal na pagsusuri sa isang akdang pampanitikan gamit ang angkop na lapit, may malinaw na interpretasyon at ebidensyang nagmumula mismo sa akda. Dito naman sa susunod na slide, ano nga ba ang panunuring pampanitikan? May tatlong hulugan na narito sa slide. Ang una, ang tawag sa isang malalim na paghihimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa malikhang katha ng manunulat. Pangalawa, isa itong pag-aaral, pagtatalakay, pagsusuri at pagpapaliwanag ng panitikan. Pangatlo, ito rin ay isang uri ng pagtatalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. Pamamaraan ng pagsusuri sa akdang pampanitikan. Ano ba ang pangunahing paraan sa pagsusuri ng akdang pampanitikan? Ang sagot ay pagbabasa. Walang magaganap na pagsusuri kung walang babasahin akda. Narito ang mga uri ng panitikan. Una, maikling kwento. Isang anyo ng panitikan na nagsasalaysay ng isang mahalagang pangyayari na umiikot sa isang pangunahing tauhan. Layunin nitong magbigay aliw, magturo ng aral, o magpahayag ng damdamin sa isang tiyak at maigting na paraan. Pangalawa ay tula. Isang anyo ng panitikan na nagpapahayag ng damdamin, kaisipan, at karanasan ng tao sa masining na paraan. Karaniwang ginagamitan ng sukat, tugma, at mga tayutay. Isa itong malikhaing pagpapahayag ng emosyon at ideya sa pamamagitan ng piling, salita at matatalinhagang pahayag. Dula ay isang anyo ng panitikan na itinatanghal sa entablado. Ito ay binubuo ng mga kilos, usapan o dialogo at galaw ng mga tauhan upang ipakita ang isang kwento o pangyayari sa harap ng mga manunood. Layunin ng dula na magturo, magbigay aliw o magmulat ng kamalayan sa mga isyong panlipunan o personal. Paraan sa pagsusuri ng maikling kwento. Narito ang mga elemento ng maikling kwento. Una ay tauhan. Nagpapagalaw at nagbibigay buhay sa kwento. Pangalawa, tagpuan. Lugar at panahon ng mga pinangyarihan. Pangatlo, banghay. Pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Pang-apat, tunggalian. Tao laban sa tao, tao laban sa sarili, tao laban sa lipunan, at tao laban sa kapaligiran o kalikasan. Panglima, magandang kaisipan o pahayag. Mga pahayag na nagbibigay mensahe o aral sa mga mambabasa. Panghuli, simula at wakas. Paraan ng mga manunulat kung paano niya sisimulan at wawakasan ang kwento. Ito ay maaaring magandang simula, ngunit may malungkot na katapusan. Dito naman sa susunod na slide ay pinapakita ang paraan sa pagsusuri ng tauhan.
Suriin ang pangunahing tauhan batay sa kanyang anyo, ugali at paraan sa pagsasalita. Suriin kung paano ipinapakita ang kagandahang asal. Suriin ang tungkuling ginagampanan ng tao. Gamitan ng teorya angkop sa gagawing pagsusuri. Bakit mahalaga ang tauhan sa kwento? Ang ganda at bisa ng isang akda ay nakasalalay sa paglalarawan at pagbibigay buhay sa mga karakter na nilililikha ng manunulat. Paraan sa pagsusuri ng maikling kwento o bernakular. Una, suriin ang kwento ayon sa uri. Narito ang mga uri ng maikling kwento. Una ay kwento ng tauhan o inilalarawan ang mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ng pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. Pangalawa, kwento ng katutubong buhay. Kulay pala. Binibigyang diin ang kapaligiran at mga pananamit ng mga tauhan, ang uri ng pamumuhay at hanap buhay ng mga tao sa nasabing puok. Pangatlo, kwentong bayan. Nilalahad ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. Pang-apat, kwento ng kababalaghan. Nag-uusapan ang mga salaysaying hindi kapanipaniwala. Panlima, kwento ng katatakutan. Naglalaman ng mga pangyayaring kasindak-sindak. Sunod, kwento ng madulang pangyayari. Binibigyan diin lang ang kapanapanawik ang mahalagang pangyayari na nakakapapaiba o nakakapabago sa tauhan. Kwentong psikolohiko. Ipinadarama sa mga mamabasa ang damdamin ng isang tao sa harap na isang pangyayari at kalagayan. Kwento ng pakikipagsapalaran. Nasa balangkas ng pangyayari ang interes ng kwento. Kwento ng katawanan. Nagbibigay aliw at nagpapasaya naman sa mambabasa. Kwento ng pag-ibig. Tungkol sa pag-iibigan ng dalawang tao. Pangalawa, suriin ito ayon sa paksang nakapaloob dito. Pangatlo, suriin ito ayon sa nilalaman, tauhan, at banghay. Pang-apat, suriin ito ayon sa taglay na bisa. Pang-lima, suriin ito ayon sa kaugnayan nito sa kamalayang panlipunan. At pang-anim, gamitin ang teorya sa pagsusuri. Uri ng bisang taglay sa maikling kwento. May tatlong bisag ang maikling kwento. Una na dyan ay bisang padamdamin. Tumutukoy ito sa naging epekto o pagbabagong naganap sa iyong damdamin matapos mabasa ang akda. Pangalawa, bisang pangkaisipan. Tungkol naman ito sa pagbabago ng kaisipan dahil sa natutunan sa mga pangyayaring naganap sa binasa. Pangatlo, bisang pangkaasalan. May kaugnayan naman ito sa pagkakaroon ng pagbabago sa iyong pananaw sa mga kaisipang napakaloob sa akda matapos itong mabasa. Ang susunod na slide ay tungkol sa palangkas ng maikling kwento. Una na dyan ay uri ng kwento. Alamin kung anong uri ng maikling kwento ito. Napapabilang kung ito ba ay kwentong pag-ibig. Pamagat. Dito nakasaad ang pinakapaksa ng kwento. Halimbawa na dyan, magparayang puso. Isang babaeng nagmahal, nasaktan at nagparaya. Pangatlo, nilalaman. Napapailalim sa nilalaman ay ang tauhan. Narito ang mga halimbawa ng mga tauhan sa isang akda. Si Isa, si Ben,
at magulang ni Isa. D. Tagpuan. Pinapakita kung saan pinangyari ng kwento. Ang halimbawa dito ay sa Novaliches, Quezon City, silid-aralan ng bahay. C. Galaw ng pangyayari o banghay. Dito ibinibigay ang pagkasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Narito mga halimbawa. Pangunahing pangyayari at pasidhi o pataas na pangyayari. Karurukan o kasundulan, kakalasan o pababang aksyon, at wakas. Pang-apat, taglay na bisa. Bisang pangkaisipan sa wakas ng kwento. Isinaad na ang pag-ibig ay dumarating sa tamang panahon at hindi dapat minamadali. Panlima, kamalayang panlipunan. Alamin kung ano ang pinapakita o hindi na bago sa ating lipunan ang maagang pakipagrelasyon ng mga kabataan na nasa mura pang edad at lala pa dito ay naging dahilan ito ng maagang pagbubuntis. Pang-anim, teorya. Teoryang romantisismo. Ang pagpaparaya ni Isa kay Juan ay isang halimbawa ng pag-ibig na mauunawain. Dumako naman tayo sa pagsusuri ng tula. May tatlong anyo ang tula. Ito ay ang tradisyonal, maraming talituran at verso blanco. Ang tradisyonal, ito ay isang anyo ng tula na may sukat, tugma at mga salitang may malalim na kahulugan. Ang malayang talituran naman ay isang tula na walang sinusunod na patakaran o hindi anumang naisin ng manunulat. Verso blanco, ito ay tula na may sukat ngunit walang mga tugma. Elemento ng mga tula: sukat, saknong, persona, tugma, karakitan, at talinhaga. Ito ay tumutukoy. Ang sukat ay tumutukoy bilang nagpantig bawat taludtod na bumubuo sa isang sakno. Ang sakno naman ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o taludtod. Ang persona ay tumutukoy sa nagsasalita sa tula. Una, ikalawa, o ikatlong paanahan. Tugma. Ito ay mga huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod na magkakasuntunog. Karikitan. Ito ay ang mariliit na salita na pumupukaw sa damdamin at kawilihan. Talinhaga. Ito ay mga salita na di kayang tumutukoy, na di tiyakong tumutukoy sa bagay na binabanggit, mga salitang nakatago ang kahulugan. Narito naman ang mga uri ng tula. May tulang liriko o tulang padamdamin, tulang pasalaysay, tulang patnigan, at tulang patanghalan. Ang tulang liriko o tulang padamdamin ay nagtataglay ng mga karanasan, kaisipan, guni-guni, pangarap, at iba't ibang damdamin, maaaring madama ng may akta o ibang tao. Ito ay maikli at payak. Ang tulang pasalaysay naman ay naglalahad ng maukulay at mahalagang tagpo sa buhay, tulad ng pag-ibig, pagkapigo, at tagumpay. Naglalahad din ito ng katapangan at kagitingan ng mga bayani sa pahiligma. Tulang patnigan. Ito'y tulang nagbibigay sa mga taong namatayan at nagbibigay pagpapahalaga sa taong pumanaw. Tulang pantanghalan. Binibigkas ng mga tauhan ang kanilang dialogo na parang patula. Maaaring isama sa uring ito ang mga tulang binibigkas sa sarswela at komedya. Dumako naman tayo sa dula. May iba't ibang genre ang dula. Ito ay ang melodrama, komedya, trahedya, parsa at sainete. Melodrama. Ito ay nagwawakas sa kasiyahan, bagamat ang uring ito ay may malulungkot na sangkap na kung minsan ay may labis na pananali damdamin ang mit. Komedya. Gumagamit ng kaugilang marcha para sa pagpasok at pag-alis sa entablado, batalya o labanan na may koreografiya at magic o mga may hiwagang epilosa palabas. Trahedya. Kabaliktaran ng komedya, ang trahedya ay sapagkat ang dulang ito ay nauuwi sa pagkatalo o pagkamatay ng bida o pangunahing tauhan. Parsa. Mga magkakabit-kabit o magkakadugtong-dugtong na mga pangyayari ng isang dulang nakakatawa. Sainete. Dula tungkol sa lugar kung saan nagsimula ang kwento ng pangunahing tauhan at ang kanyang pakikipagsapalaran. May tatlong elemento ang dula. Ito ang script, dialogo, aktor o karakter. Script.
Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay naayon sa script. Walang dula kapag walang script. Dialogo. Ang mga bitaw na linya ng mga aktor na siyang sandata upang maipakita at maipadama ang mga emosyon. Aktor o karakter. Ang pagsasabuhay ng mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigkas ng dialogo. Sila ang nagpapakita ng iba't ibang damdamin at ang kumikilos. Sila ang pinapanood ng tauhan sa dula. Narito naman ang pagbalakas ng dula. Mahalaga ang panunuring pampanitikan sapagkat ito ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa sa mga aktang pampanitikan tulad ng mailing kwento, tula at dula. Sa pamamagitan nito, hindi lamang natin maunawaan ang mga pangyayari sa akda, kundi pati ang damdamin, kaisipan at kulturang nais parating ng may akda. Natuto tayong suriin hindi lamang ang anyo, kundi ang nilalaman at kabuhuluhan ng isang akda kung sa konspekto ng lipunan at sariling karanasan. Dahil dito, magiging mas mapanuri tayong mga mabasa at mas malalim ang ating pagpapahalaga sa sining ng panitikan. Pinasala.